Alam naman po natin ang pamamahala po ng buong pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Pong Nazareno dito sa Quiapo ay kinabibilangan po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging mga non-government agencies, private individuals and groups. Kasama po natin dito, at tayo nagpapasalamat sa Diyos, ang pagtulong kalinga, suporta ng ating local government, sa Maynila, regional, and even national. No? Ito po ay kinabibilangan ng mga hanay ng mga sundalo, Navy, Coast Guard, and in the intelligence community. Of course, kasama definitely ang Department of Health. Ano po. So regularly, since the celebration started, we have the MAC. We have a place where we are together. We're monitoring everything. So it was a regular thing, I suppose. This is my first time po to celebrate morning. We were informed by the Department of Health na medyo po yung resources natin. So, we explore every options that we had until we came up to the best option that we were seeing at the time. And that was to stay for a while doon sa San Sebastian Parish. Makapagpahinga muna po itong ating mga medical professionals. Makapagpahinga po lahat ng mga volunteers who are trying their best to keep the translation safe for everyone. So, I have to take courage and to take the microphone doon po sa Dugaw. And so, I believe with the grace of God, nakarating po ng lakas ng loob. I know this is a very crucial announcement. And let's explain to them. Nakiusap mo ako, explain the situation as best as I can. And then after a while, after those announcement, I saw the whole congregation gathered there. They were agreeing with me. I was at a good point of view. Nasa taas ako kitang-kita ko lahat. And most of them were clapping. Kasi it was a very beautiful moment of the son meeting the mother after 10 years. Dito 10 years, 10 years na po nandungo ito And, nagkataon naman, God's providence, talagang siguro, linais ng Panginoon for us to see a moment when the son and the mother come together. It's very close to our hearts as Filipinos. Ngayon ating mga magulang, especially the nanay, magkikita ulit ang kanyang anak. And, other than that, of course, the mothers are always considered as home. Diba? Ang nanay natin, parang kahanap natin naman. Once we are with our mothers, wherever we are, we feel we are at home. So, everything was, I think, medyo it was taking a while, pero from where I saw the dust getting closer and closer and closer to the gate of San Sebastian Parish. And at this point, I would like to thank my brother priests, Father Hector as the parish priest of San Sebastian, with a very short notice. Talagang they welcome. They saw the situation. The priests were all awake, and they were all willing to accept the Jesus Nazareno. I felt so at home with them. Until I got down from the Dugaw. I was actually waiting already for the Jesus Nazareno and Mass with the parish priest dun sa gate, the inside of the gate, until someone approached me and said, "Father, there's something happening outside." Na iba na pala ng daan. So, yeah, that's it. That's all about it. Ang akin lang po, from America, this is my pakiusap to all of you brothers and sisters. Please pray.
Kasi, the figures will not lie. Yes, this is a very spiritual activity. But we don't disregard the physical welfare of people. Alam ba, it's a very beautiful spiritual exercise. You are able to express your faith in God, your devotion to God. But mind you, God is also after the welfare of our body, our physical body. Hindi na Panginoon niya. At yung katawan natin, yung ginagamit natin, ating taguyod, yung ating mga mahal sa buhay, at ito pa rin yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, ganun ka-importante ang ating katawan. Yun po yung pinaka. So, please, hindi pa, ilang oras pa bago makarating po yung ating andas, I would like to ask and appeal to everyone na hindi na mag-increase yung number of casualties, and then makabalik yung andas dito sa simbahan, and most especially, makabalik ang mga kaliboto natin ng ligtas sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Maraming salamat. Okay, thank you so much, Father Ramon J. Likuan. Ang ating pong rector at the Archpriest ng Quiapo Church. Sa ating mga media partners, pwede pong magtanong para sa inyong mga questions. One question per reporter para mabigyan po ng pagkakataon na sa microphone, first sa ating media entity and your name. Hello po, Alec was from the Manila Times po. Question po. Pero what's our initial assessment po? Bakit nakatagalan po yung posisyon? Maraming humaharang. No? Kapag may mga taong humaharang sa andas, hindi ito nakakadaloy ng maayos. If I'm not mistaken, maaring ito ang pinakamadaming umaten when it comes to sa pagdiriwang ng translasyon. At this time, we don't have any figures yet because hindi pa natatapos ang daloy ng prosesyon. Pero ito sa history ng prosesyon, ang pinakamadami na dumagsak para sa pagdiriwang ng prosesyon. Isa pang nakabagal ay maaaring pagod na nga, sabi nga ng ating pura paroko, dahil mahigit 24 hours na silang nandoon, nangihina, kailangan ng lakas, nakakabagal talaga ito. At kagaya nga ng sinabi ko, dahil nga sa dami ng tao na tumagsa at tumarang, talagang yung pwersa para makausad ang atas, talagang mabagal po. Okay, next question, si Father Robert Arellano po, ang ating official spokesperson ng translasyon, ang sasagot po sa inyong mga questions. Go ahead, your name and your media entity. Sorry, Bea Penlac po of GMA News. Nabanggit po ni Father kanina that he saw the devotees agreeing to the proposal to have the Nazareno stay muna sa San Sebastian Church. But bakit po naiba yung agos ng mga deboto at nasabay po yung andas, pabalik pa rin po dito sa Quiapo Church? Sa aking pagtansya kanina, dahil nandun din ako, nung ang ating pulang maroko ay nagbigay ng anunsyo, hindi po siguro ganun na-pick up ng mga mamamasan yung nasabi ni Father na ito ay panandaliang titigil sa San Sebastian. Ang ginamit niyang term ay manalaman sa grid upang makapagpahinga. Maaaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa kampo. Kaya nagkaroon ng masilhing pagnanalis sila na agawin yung tapat na lupa ng announcement na panandali ang ilalagay sa tahanan ng kanyang ina. Dahil na masilhi ang pagnanais ng tao na maibalik sa Quiapo, ibinalik nila ang andas para magtuloy-tuloy sa orihinal na lugar. Next question. Ian Sanchez from ABS News. Father, pwede mo ba naman ma-confirm yung details po ng dalawang passion ni natin during the session? For the records, ito po yung confirmed records po natin at this point in time. We already have 1,700 cases.
two of which it was confirmed death cases po. And merong isa pa po tayo na journalist. So all in all, tatlo po. Pero yung ating journalist na maalam is not directly involved to the translation activity. Yung dalawang cases na ito po, ito lamang po yung involved sa procession. And currently, we have 29 cases na closely minomonitor. Sorry, follow up lang po. May details po nung Next dalawa. na question, ang ating mga reporter. Bigyan natin pagkakataon po yung lahat ng reporters na mamaya pwede mag-ambush na interview. Thank you. Magandang mga Father, ang Dan Gonzalo po sa Remote DZS. So far po, ano po na-observe natin sa behavior ng mga report po? Kasi last time this happened na they made the decision to change that or something to do that as na body cloud or mistaken. So, ano na-observe natin na may similarity po ba din sa last time? Now? Ang aming trajectory kasi, kung mapapansin ninyo, nung kami ay nag-introduce ng andas, talagang nabawasan yung pagsampa. Pero sa pagkakataon ito, despite sa panawagan ng SIBA at sa inyo sa mga social media, ang laki ng tulong na ipahagi ninyo, talaga namang naranasan namin at nakita yung ating malawakang panawagan na bawal ang pagsampa. Yet may mga diboto pa rin tayo na hindi sumunod sa ating panawagan. Ito rin po ay isa sa nakahadlang sa bilis ng resolusyon. Siguro masasabi rin para sagutin na yung katanungan, ang talagang malaking nakikita natin dito ay talagang mga taong sumasaw. Okay, next na question from other media. Good morning, I'm Nova from Newstar. I just want to clarify na po, and on behalf of the media team, ano po yung cost in respect with sa family? Naging challenges po ba yung pagsama ng mga devotees po, at yun po ba yung mga cost ng casualty po natin? And yung Yes. directly cost po ng casualty natin? We're going to report our casualty once we have all the details already. So currently, mga sariwang bato pa lang to ng informasyon. Pero kailangan natin matuntun talaga yung detalye ng ating dalawang casualties. So magkakaroon ulit tayo ng final press conference at doon natin ilalata. Kaya nga sa ating mga kapatid na social media, huwag na po muna natin siguro itong masyadong bigyan ng highlight. At least generally, meron tayong dalawang casualties ngayon at ibibigay po namin ang talagang klaradong detalye sa ating final press conference. Ang gusto lang po natin sabihin ito, nagkaroon ng litigation po sa hanay ng simbahan, pamahalaan, at interagencies. Ginawa ang lahat ng paraan. Dahil na nagkaroon na tayo ngayon ng mga ganitong reports na dumadami yung kaso natin ng medical records. Siguro wala namang isa sa atin gustong tumaas ang mga numero nito. Kaya kailangan gumawa ng paraan. Yet despite our initiative, yung mga talagang diboto at mamamasa natin, may masiging pagnanais na maibalik agad ang andas dito sa simbahan ng Quiapo. Okay, other media for questions. Go ahead. Okay, good morning. Nandiyan ako for DCRS. Possible po ba na next year, may pagbaba sa Ayun po yung pinag-uusapan ngayon that we're going to have immediate evaluation. Sabi nga natin, sa bawat taon, ito ay bagong karanasan, bawat taon tayo ay natututo para maging ating instrumento para sa mga darating na taon na kabalito. Next question. Microphone. Good morning. Vince Lopez po from Manila Standard. Any updates po for crime? May mga na-monitor po ba tayo for the duration of the transaction? Generally, we have zero crime rate po. Wala tayong naiulat na krimen, maaaring may mga konting pagtutulakan, pero ito ay normal na kapag isinasagawa ang transaction. Pero ang krimen, wala po tayong reported incident. Other question? Can the next is sir.
Stanley po. Good morning, Father. This is Sorry of PDB. Father, can we get a clarification po? Because we're hearing a lot of things from the other devotees who were previously with the Andas, and when they got back to Quiapo, they mentioned that may sumabog na or may sirang gulong, dalawang gulong, or tabingi, or can we get clarification po with the status of the Andas? Currently, functional po ang ating andas. Nabanggit ni Kuya Alex nung unang press briefing kanina na medyo bumababa, sumasadsad yung andas dahil may mga taong humaharap sa harap nito. Kaya parang medyo nakayuko. Pero as of our last tunaw kanina, maayos na naiaanda, maayos na gumagalaw ang ating andas. Okay, thank you. Next is Sir Guerrero. Zacharias Arobo from Inquiry natin. Balik lang po ako sa nangyari sa San Sebastian kanina. Were there any attempts po from Quiapo Church, from the side of Quiapo Church, na habulin yung andas kasi nga po hindi sinunod yung directive na ito na po sana? And how should the public view this po? Normal po ba ito or talagang... May nagtitimon kami kanina doon para may pasok ang andas sa loob ng San Sebastian. Pero talagang malakas ang agos at pwersa ng mga mamamasa ng Tiboto. Nandun din nakaantabay ang mga hanay ng kapulisan para sa kung anumang mangyayaring gulo. Pero nga dahil nakita na namin na talagang tumagilid na yung andas, maybe yun ang yung deciding factor at dinire-diretso na ng mga mamamasan, hindi na po kami nagkaroon ng voice-over. Kasi kagaya kung mapansin ko kanina, may nagawang microphone po doon para i-direct yung ruta papasok ng San Sebastian. Dahil ito nga ay kinuha ng mga ibang devoto at iniba ang anyo ng andas at nagdire-diretso, mas lalong mapapatagal kung ibabalik sa San Sebastian. Kasi yung direksyon nito ay sumalunang na. Okay, thank you so much sa ating mga media partners. At ito po natatapos ang ating press conference ng official statement po na inilabas ng pamunuan ng Quiapo Church.